Kaya pakiusapan natin ng ating chairman, Ray Buendia, na sana ay discuss niya na talaga umuli kung paano ba natin mapakinabangan itong divine wealth. Sige po, sir. Kumusta po Ah, kayo? Unang-una po, magpapasalamat ako dito sa ating Elizalde Broadcasting Company. Andi dito naman po tayo ah, para ipagpatuloy natin yung mga nakaraang araw na tinalakay natin. Hopefully po, dito naman pa ako sa harapan nyo na maipaliwanag ko kung ano man po ang mga itatalakay ni Ma'am Mel namin. Ano ba yung gusto ninyong ipaliwanag dito sa ating mga followers, no? At ano yung gusto ninyong ipaalala sa kanila at gaano tayo katagal maghihintay dito sa tinatawag nating divine wealth na alam natin na ito talaga ang pag-asa ng bayan, no? Sinasabi nyo nga po, pag ito ay naibigay na, so mas Mariosep, wala nang kahirapan sa Pilipinas. Totoo po yun. Okay. Totoo po yan. So, paano po yan, sir? Ito na nga, itong talakayan natin na ito para may ipatupad na para sa ating sambayan ng Pilipino. Minimiti natin na ito po hindi related kay former President Marcos, itong divine wealth po ito. At saka mayroon po itong akibat na batas. Ito po ang divine constitutional law, ang bagong republika ng Pilipinas. Kasi po pag wala itong batas, hindi po mangyayari ito na dito sa Pilipinas kasi mag-uumpisa ang totoong batas dito sa Pilipinas. Just like ito nang tatawagin bagong Jerusalem. Ano po? Bagong Jerusalem. Maganda ho yan, no? Pero may mga nais pong katanungan ng ating mga viewers, no? Sinabi nyo nga po na itong yung inyong sinasabi na yan na divine wealth ay hindi pag-aari ng mga Marcoses. Lagi ninyo pong sinasabi yan. So, saan po nanggaling yung kayamanan na yan? Lahat po naman yan na bagay, galing po yan sa ating Panginoong lumikha, pati buhay natin. Kaya nga po, ito na ang panahon ng paglutang ng katotohanan na galing sa Kanya. Kaya nga po itong batas, kasi kahit anong galing ng sino man, kailangan matupad na ang gusto niya. Itong batas niyang divine constitutional law, ang bagong republika ng Pilipinas. You're talking about the divine constitutional law. Yes, Okay ma'am. po. Alright. Pwede ho bang further ho ipaliwanag ninyo ba ito? Saan ba galing po itong divine constitutional law? Sinong gumawa nito? Para saan ito? At sino ang mga makikinabang nito? At paano po natin ito mapakikinabangan? Unang-una po, sa ngayon, di na natin alam kung anong batas ang ginagamit natin. Matagal na po yan. 73 Constitution, napalitan ng 87 Constitution. Ito na po yung hanggang ngayon ginagamit natin na gustong i-amend. Kahit noong panahon pa ni former President Duterte. Nag-ano siya ng tao, 22, si Justice Puno pa ang ang chairman. Hindi rin natuloy. Kaya nga po, nagastos din noon, nakakapagtaka. Kaya ang kalamidad, gera ngayon na nangyari, samantalang ito nang dapat matupad. Hinahanap po ito ng United Nations, International Court of Justice. Mayroon silang resolution tungkol dito sa hinahanap nilang kayamanan. Sir, sinabi nyo itong divine constitutional law. Ito po ba ay pattern doon sa mga constitutional law natin ng mga nakaraan? Yung iba po, pero mostly ito na po, galing sa kanya ito na batas na nagawa ko na po. May libro na ako nito na dapat i-disseminate na sa lahat ng tao para malaman na lalo yung naghihikahos. Kasi nasabi nga sa atin, pag wala kang pera, nakasuwang ka, suri ka. Kaya ganun po ang nangyari. Sir, katatapos lang nyo hong sabihin na galing sa kanya yan. Sino po ba yung sa kanya na inyong tinutukoy? Itong galing na constitutional law natin na sinasabi nyo po, galing sa kanya. Sino po yung kanya na yon? Ito po ang Panginoong Diyos.
na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po ito na dapat disseminate na ito. Lalo na dyan, nagsulat na po ako dito kay Speaker Romualdez. Naibigay ko na rin po yan kasi sila na dapat malaman na rin, at saka kay President BBM. Sila magpinsan. Then, ito, kaya nga maraming nagre-request din na sinasabi sa akin verbally tungkol na dapat yan sa Senado. Either na senador, na mag-ano na rin ng participation nila para mapag-usapan na, tapusin na natin ito. So, ito pong sinasabi niyong divine constitutional law na sinasabi niyong galing sa ating mahal na Diyos, paano po ito na i-hand down dito sa ating itong ating bansa, no? Paano ho ito na ibaba? Paano ito na i-format sa isang constitutional law para magmula sa isang, alam natin na ang Panginoon ay espiritu, di ba? Ibinaba niya dito sa sangkatauhan. Paano po nangyari yon at sino po ang kanyang inatasan kung mayroon man? Maganda pong katanungan yan. Unang-una, kaya nga nasa libro na po yan, nakasulat na yan, na dapat mapansin na ng karamihan, lalo na yung mga tayong mga maralita. Batas na niyan dapat masunod. Kasi sinasabi nga yung man-made laws na gawa ng tao, sinasabi nila, siyempre sumusunod tayo sa rule of law. Ay ito na po ang divine justice, rule of law. Kasi wala pong nangyari. Matagal na po. Ako nga, sa edad kong ito, hindi napipili po yan. Alam niyo po, napakaganda nitong ating tinatalakay. Pero parang kumbaga po sa ay may lambong, hindi ho masyadong malinaw sa ating pong mga, kasi we are talking about yung mga tao, di po ba? Kasi hindi ho tayo nabubuhay sa kaespirituhan. Although we believe in God, di po ba? Kaya lang, parang sa tingin ho ng mga listeners natin, most of them, na sinasabi na, maganda yung sinasabi ni Sir Buendia, but then, ang katotohanan ho nun ay parang medyo nalalambungan dahil ho, hindi nga ho maipaliwanag ng husto kung paano ito ilalapit sa sangkatauhan bilang tinatawag ninyo na ito na ngayon ang dapat sundin, itong divine constitutional law, dahil yung mga nakalipas na mga constitutional yan ay gawa kanyo ng tao. So, sino ho ang gumawa nito? Unang-una po, di ba, mambabatas. Yan, Congress. Senado. Ever since silang gumawa, kahit sa buong mundo. Opo, natural yun kasi mga abogado yan, mga mambabatas na sinasabi natin na marunong gumawa ng law. Pero itong ating constitutional law, although hindi po natin pinagdududahan at talagang wini-welcome po ng lahat dahil maganda naman, ipaliwanag ho natin mabuti sino ba talaga ang sumulat, kanino ibinigay. Siyempre, ang Diyos, hindi siya nagpapakita pa muna ngayon dahil sinasabi nga po niya ng marami na believers na oras na nagpakita ang Panginoon, it's the end of us. No? Ibig sabihin, nalalapit na tayo sa kawakasan. Di ba, sir? Kaya nga, nasabi ko na nakaano tayo sa batas na gawa ng tao. That is man-made law. Iyan po nakalagay sa libro ko. Deceitful, erroneous, and prone to human error. Sila lang ang nakikinabang. Sila. Lalo na yung mga may kaya. Pinaglalaroan ng batas. Subukan naman natin ito. Kaya nga sumulat ako sa kinaukulan. Hindi ito basta-basta kung sino na lang na dyan sa tabi-tabi maintindihan pero hindi maunawaan. Kaya nga doon na tayo sa concerned entities. Sa kanila, na pag-aralan nila, alamin nila, kasi nandito po ang kayamanan sa batas na ito. You say kayamanan, no? Sinabi nyo kayamanan, nandirito. Yes. Ano bang, to be exact, to be, makatotohanan tayo, ano po bang kayamanan yung tinutukoy natin dito? Unang-una po ang ating buhay. Kayamanan na natin kung malusog tayo, masunod na yung kagustuhan niya. Sabi nga niya, do what you want, lahat na gawin nyo para sa akin.
I will put an end to the wrong practice in belief since the beginning. Kaya puro noon pa, puro palpak. Subukan naman ito. Itong bagong republika. Powerful in divine constitutional law. Ito na nga po yan. Nagpapa-amend sila ng batas. Hindi nila matapos-tapos kung parang sa karsada, laging may lubak. Nandiyan naman, nandiyan senador, kayo sir. Tulong-tulong po tayo. Sabi nga ng dito kanina, na dapat may mag-participate tungkol dito. Alamin natin, anuhin na natin ang United Nations, International Court of Justice, at saka World Bank. Hinahanap po nila yung backup at saka yung magpapaliwanag nito. Sila lang po ang concern dito, hindi kung sino-sino dyan sa tabi-tabi. Kaya maraming lumulutang dyan ng mga Marcos Wealth kuno. Ayaw ko na silang isa-isahin dyan. Dapat magpakita sila, pumunta sa Senado. Kayo sir dyan, senador. Diyan na kayo maggawa ng tayo, mag-forum tayo dyan. Para malaman na kung sino yung dapat na sundin o tulungan. Magtulungan po tayo. Maganda po yung sinabi nyo, pero paano tayo magtutulungan? Sa anong paraan? Paano? At ano ang ating pagtutulungan? Yan po ang nais malaman ng ating mga viewers. To be exact, ano po yung pagtutulungan natin? Para saan ito? At sino ang ating magiging leader dito? Ano yung ating magiging guide dito sa mga pagtutulungan na to? Napakaganda, ma'am. Pati ako nagaganda, natutuwa ako. Kasi para sila ng referee. Itong mga senador. Ikaw, may hawak ka ng kayamanan. Ikaw, puro kayo mayroon. Doon na, ipaliwanag nyo yan sa Senado. Then, pagdating doon, may hawak ka, saan galing yan? Anong batas ang gagamitin mo dyan? Sa tansya ko, hindi sila magpapakita. So, sinasabi ho ninyo na parang kumbaga, imbestigahan yung mga mayayaman dito, ganun ho ba? Hindi po, ang mag-imbestiga, yung sabi nila dyan na mayroon silang natago na kayamanan. Ano na lang po, Senado, kayo sir, kayo lang po makaka-referee, tapos may resolution po ang United Nations Organization at saka International Court of Justice. Sumulat na rin po ako, kaya dapat na ma-follow up na po para masagana na po ang Pilipinas. Okay, masaya po ang ating mga viewers dahil kasasabi nyo lang, sumulat na kayo sa mga dapat na sulatan. Ano naman po ang nilalaman ng inyong liham doon at kanino po ninyo sinulat at ano yung inyo pong adhikain? Ano yung gusto ninyong iparating o ipinarating doon? Kasi gusto po natin na i-share nyo naman sa atin na inyong mga naniniwala po sa inyong mga sinasabi. Yan po, nakasaad na po dun sa sulat ko kasi silang concern dito. Pag dito kasi, kung papaliwanag ko, ano na yan, matatagalan pa tayo kasi kailangan na ng sambayanan itong kayamanan na ito na hinahanap po ng United Nations at saka International Court of Justice. May resolution po sila niyan. Kaya ito po ang aking pinag-aano ng buhay ko. Kasi mayroon akong ipapakita na itong hinahanap nila. Lulutang na po yung hinahanap nila. Sir, sinabi nyo na hinahanap ng United Nations at International Court of Justice ang kayamanang ito. Ano bang kayamanan nitong hinahanap nila at saan ito matatagpuan? At sino ho ang safekeeper ng kayamanang ito? Magandang tanong. Ako po, kaya napag-utusan lang po ako, Ma'am Mel. Kaya nga, pag nandyan na tayo sa Senado, tulong-tulong na kayo mga senator, sir, na, ito ang resolution. I-follow up na natin ito dyan sa naghahanap. Hinahanap po niya yan. Kaya nga, dito na ako. Kaharap nyo na. Sir. Tulungan nyo na ako, sir. Yun. Eksakto, sinabi nyo, nandito na kayo. Na para bang sinabi ninyo sa katotohanan na kayo ang nakakaalam ng kayamanang ito. Sir, dapat sulatan nyo na agad ang International Court of Justice. Mayroon na po akong naisulat. Ano sabi po Follow nila? up na lang yan. Hindi. Numero 1 kasi dyan.
Kasi hindi naman nila matumbok-tumbok. Kasi maraming lumalabas na mayroon daw silang mga account, may asset. Kaya siguro naguguluhan din. Pero po, sa ngayon, panahon na. Panahon na ito. Ito na ang tamang panahon. Matapos na, pati ang gera na yan dyan, pati ang sisihan, pati ang mga reliyon na sila. Ito po, hindi kayo kasali rito. Lahat tayo may kanya-kanyang faith. Iginagalang namin kayo. Pero ang tinutumbok nila, yung hinahanap ng United Nations, International Court of Justice. Iyon po yung AAA Almighty Authentic Accounts. AAA Almighty Authentic Accounts. Oh. Aba, Iyon po yung ESM. Yung ASM, what does it mean? Almighty Sacred Money. Almighty Sacred Money. Abay, sa title lamang ho talaga matindi ho ito. Ibig sabihin, sagrado ang kayamanang ito. Pag sinabi sagrado, hindi ordinaryong tao makakatouch nito. Correct, ma'am. Diba? Correct po. Sige nga po, sir, basahan niyo po kami ng inyong mga dokumento nang lalo kaming maliwanagan. Ito po, ang yung mga sulat na ito, kailangan na ito, mapansin na. Ang dahilan kasi na kung bakit, upang makontrol, maingatang mabuti, ano-ano ang mga nasala at karapat-dapat lang ng mga tao. Iba ang kautusan para sa bangko at mga dapat gawin sa pag-aayos ng pera at ginto na kung sila lang ang may otoridad ay yun lang ang pwedeng mabigyan ng instruction na maglabas at magsabi tungkol sa mga mando at instruction. Ano ang dapat idokumento na siya lang ito ang may permiso, dikta at may kontrol ito sa maigpit na patnubay at instruction. Kung ano ang nakasulat, ito ay bawal sitahin at pakialaman ng kahit sinong opisyalis na nasa gobyerno o sanib puwersa ng kahit sinong kinaukulan, maging ang lahat na uri ng puwersa ng iba't ibang klase ng paniniwala. Di sir, wala hong dapat makialam dyan. Sino lamang po ang dapat na makialam? Yung concern na napag-utusan po. Sino po ba? Pwede po ba ninyong sabihin kung sino yung concern na napag-utusan? Malalaman po yan pagdating dun sa naghahanap. Sino ba naghahanap? United Nations, International Court of Justice. Sila lang po ang parang referee. Kasi may batas po tayo. Kung walang batas, gaya na iba dyan, mayroon daw silang kayamanan. Anong batas ang, ano mo ang batas? Saan galing yan? Oh. So, sinasabi ho nyo, iniintay nyo lang yung magsasabi, yung International Court of Justice, yan ang sinasabi nyo, para makita itong maliwanagan ito. Yes, ma'am. At saka United Nations Organization. United Nations Organization. Opo, ma'am. Dapat po, sa lalo madaling panahon, imbitahan na natin. At syempre, palagay ko, sir, ito po ay palagay ko lang, no? Kung if you don't mind, siguro maganda ho siguro alam ko sumusulat na kayo sa ating gobyerno, tantaran nyo sila ng sulat para hindi ba ano na ngayon ang mga taong bayan na nga nagsasabi nagre-request dito sa inyo. Kasi alam mo ma'am, hindi magagawa ng isang tao ito kung hindi tayo magtulungan. Kahit sino po. Tulong-tulong tayo. Nandiyan na po kayo itong na to broadcast na ito. Lalo sa bayan ng Pilipino ngayon. To be exact, sir, ano ba hong klaseng tulong ang gusto nyo mula sa atin po? Halimbawa, ito, panawagan, ganun o ba? Tama yun, ma'am. Unang-una, ang concern dito, itong mga congressman, itong senador. Kayo lang po ang may kakayahan kasi ginagalang namin kayo ang nakapwesto. Kayo ang mag-ano na nito, andi dito kami, tulong-tulong tayo. Huwag na tayo bangayan o kaya may resolution po ang UN. Kaya ako humarap na sa kinaukulan. Sir, kung sinasabi niyo po, yan, magandang panawagan, palagay ko po, diretsahin na natin sila. Another sulat na sabihin ninyo na ganito yung inyong panawagan para sila kasi ang ika nga po, dahil sila yung mga abogado, sila yung ganito, malaki maitutulong nila, gawin nyo na po sa lalo madaling panahon para alam nyo, kailangan natin bayan ang
divine wealth na yan. Sa pamamagitan ng ano nyo ito, Ma'am Mm. Nel, itong broadcast nyo, siguro maririnig na rin nila yan eh. Oh. Kasi, sino naman ako? Ah? Kaya nga nandito na ako, marap na ako eh. Ay sila nandyan lang. Oh, Halimbawa po, sakaling may kumatok dito sa atin at sinabi, sino ba yung nag-broadcast sa inyo dito? Can we say na sabihin namin ang inyong, yung inyong pong, ibig sabihin, ng inyong pong mga katotohanan ng sinasabi rito na authenticated dahil may mga dala kayong mga dokumento, no? Hindi po ba, sir? yes, At ma'am. siyempre, kaya nyo pong ipaliwanag yon. At siyempre, ano yung tungkol dyan sa divine wealth na sinasabi natin na hindi kailanman ito ay kayamanan ng mga Marcos. You are not telling that, you are telling na this Hindi is related. hindi related ito sa kayamanan ng mga Marcos. Opo, So, ma'am. kung Yes, ma'am. hindi po related, kaninong kayamanan to? Ito na ngayon hinahanap ng UN. Kasi lahat ng sinasabi nila sa resolution nila, basta sa ng Marcos Wealth, wala na po. Kanyang damis, krunis, mayroon po akong papel niyan. Kaya kayo, sabi ko nga, yung iba dyan, yung mga may hawak, nandyan ang Senado. Hindi na yung mga patiktok-tiktok dyan na sinasabing, ganun, doon tayo, sa harap ng senador. Magandang sistema. Siguro, hindi naman tayo sisita. Gaya noon, nagbaha ang pera, PIDAP. Anong meaning ng PIDAP? Iniba nila ang meaning. Ang laki ng PIDAP. Ngayon naman, mayroon namang confidential fund. Saan galing yan mga yan? Ay kung tinatanong nga ako, dito, off the air. Kaya nga sabi ko, para maliwanagan, sagutin nila. May meaning ba? Iniba nila. Kaya, wag na po tayong patago-tago. Tulungan na tayo. Andito na po ako sa harap nyo. So, ngayon pong nandito kayo sa harap ng madlang bayan natin, pwede ninyong harapin ang ating mga mambabatas. Yes, diba? ma'am. Ayan. Napakaganda ho na sinabi ninyo. Kaya, At saka yung may mga hawak ng accounts daw. Doon na paano rin nila kami lahat. nahawakan yung accounts na yan? Where in fact, sinabi ninyo na ito ay binigay lamang sa isang Dapat ipaliwanag nila. Sila po ang dapat magpaliwanag. Yes, doon sa harapan ng Senado. Paano nila paano nasa posisyon nila. Lalo Marcos Wealth, nandiyan na si Senator Amy. Nandiyan si BBM. Isurrender nyo sa kanya. Ito, iba ito eh. Paano ho napunta sa kanila yun? Iyon ang magandang tanong, ma'am. Paano napunta? Kaya nga marami dyan nagsisi na mayroon ng na ganito. Matagal na po yan. Dapat magbigay ng kung mayroon kayo, tutulungan kayo ng Senado, tutulungan kayo ng Kongreso. Doon tayo sa harapan ng Senado po. Teka po bago tayo magpatuloy, meron kayong isang viewers dito, Miss Vilma Lioela from Nueva Vizcaya. Good AM po, Madam Mel and Sir Bendia. Interested topic again regarding divine wealth. Magtulungan na tayo para sa lahat para matapos ang kahirapan ng bansa. Wow. Sir, narinig niyo yun talagang umaasa ang ating mga Taga saan po yan, ma'am? Taga Nueva Vizcaya. Wow, layo, no? So, ako po ay nagugulimihanan. At marami po tayong viewers dahil dito sa inyong tinatalakay na divine wealth. Kung kaya't nais pong tumulong ng ating estasyong ito na maipaliwanag sa sambayanan through you na yung konkretong na maihaharap po natin sa tao na makatotohanan na talagang ito ay existing, the divine wealth is really existing, katulad na sinasabi niyo po dahil nandito na kayo. So, paano niyo to gagawin, sir? Gawin niyo na sa lalo madaling panahon. Ay, ito ma'am. Sabi ko nga, sumulat na ako. Ito, anyone who want to protest or will not show respect to the letters sent will not also have the right to stop or prevent its implementation. Since this came from the dictates above, the beloved Father in heaven
The one ordered to take charge will carry the order of serving justice to those who stole, slandered, and used the money excessively, even if they are not the designated ones to deduct from the interest of any deposit. Kaya nga sabi ko, saan galing ang mga pidap na yan dati noon? Saan galing itong mga intelligence fund? Pakipaliwanag na rin po kasi yan ang itinatanong po sa akin. So, you are talking of the FIDAP and the mga kung ano-anong perang nandyan na nasa gobyerno. Ganun mo ba? Posible man. Yun na nga. Ang tanong ko lang, bakit noon may nakulong? Tapos nabalita na natin dyan. Pero wag na po natin dyan ungkatin. Tumulong na dito. Kasi kung babalikan natin yung mga nakulong dyan, nakawala, kaya nga ang batas natin, sila lang ang nagpapaikot, nagpapaano lahat-lahat. Ito naman, subukan naman natin to, sir, ma'am, sa Kongreso or sa Senado. Yan ang gusto ng mga dito, off the air, na kausap ko. Okay, maganda ho yan pag-usapan ng malinaw. Yung bahong konkreto na may pag-uusapan talaga na saan, nasaan ang kayamanan na yan at sino talaga ang kaya nga ma'am, lumutang paano na po ako. ma-dispose. Opo, naniniwala po kami sa inyo na meaning to say, you are the anointed one po ba? Yan po ba? Hindi, napag-utusan lang. Napag-utusan po kayo. Sino po ang nag-utos sa inyo, sir? Ma'am, iyan na nga ang sinasabi natin, itong batas na Divine Constitutional Law. Ibinigay na permisyo ito upang manatiling mapangunahan ang mga banal na dokumento para sa pagsisilbi, para magsisilbi at pagprinta ng pera. Piprinta na po tayo ng sariling pera natin upang maisaayos ang tamang backup na kailangan ma-inventory. Alin ang unang gagawin na hindi dapat pinangunguna ng kahit sinong taga-puwersa at opisyalis ng Bangko Sentral o taga-ingat ng yaman o pera? Mayroon pong napag-utosan tungkol dyan na hindi nila pwedeng pakialaman. Sir, may isa pa hong tanong ating mga kababayan. Sinasabi ninyo na pag-utusan. Kailan po ba nag-umpisa yung sinasabi nating divine wealth na yan? Kailan po yan nag-umpisa? Nakalagay po yun doon sa libro po, ma'am, na naibigay ko na sa... Kasi just right after nung maghanap ng United Nations at saka International Court of Justice, nagkaroon silang resolution. That's the time, ma'am, na lumutang na po yung sistema na yun, nasulat. Sa mga batay po sa ating mga pinag-uusapan, naniniwala po tayo dyan sa divine wealth, but then sana yung sinasabi po natin na mga konkreto na mga evidences na makita para hinahanap kanyo na ng United Nations yan at saka ng International Court of Justice. Yes, ma'am. Kung alam nyo po, mangyaring ituro na sa lalong madaling panahon. Iyon lang ang tamang mga ma'am, na possibility. Nandiyan po ang ating mga mahal na senador. Tumulong na rin po kayo na makita niyo ang resolution na yan. Ibig niyo sabihin, alam po ito ng mga senador tungkol sa divine wealth? Dapat alam nila. Saan ba sila kumuha ng mga PIDAP nila at saka confidential fund, mga pundo natin? Galing sa tubo yan eh. Galing po saan? Mga tubo na yan itong, kaya nga itong ating climate change at saka itong gera na ito, galit na po ang may-ari. Galit na po. Kasi ang may-ari niyan, Diyos din po eh. Magandang tanong mo, Mamel. Alam mo, kursunada ko rin eh. Opo, kasi gusto nating makatulong sa pagpapaliwanag at malutas sa lalo madaling panahon dahil hirap na ang taong bayan. At ang sabi nyo nga po, kung ito ay makukuha na, maiibsan ang yes, ma'am. kahirapan. Opo, totoo yan. Gawin na ho natin sa lalo madaling panahon. Dapat. Ituro nyo na. Magturo na kayo. Ma'am, kaharap nyo na po ako, napag-utusan ako. Kasama ako dyan, ma'am, sa na ito, sa ginagawa natin. Okay. Para masaya na po, lalo yung senior citizens, ha? Ako po ang chairman ng USCAG, Unified, may inano ko dyan, ma'am, senior citizen. Unified Senior Citizen Anointed Guardian. Anointed Guardian.
Ay, okay. pag natuloy ito, kayo, lalo yan, yung mga 50 years old kasi, ang ano nito eh. Hindi naman na ano, nakalagay na po dyan. So, mga legal consultation po ito sa legal. Kasi ano na yan eh, anytime, pawala na sa mundo. 50 years old, 60 years old to 70, 70 to 80, 80 to paano na yan. Sila makikinabang una nito eh. Itong mga senior citizens na ito. Nako, bilisan nawa at ang makinabang naman yung mga senior citizen natin, no? Kasama na Magkano? yung lingkod. Magkano? Sabi ba, no, ano? Magkano ho ba? Ay, siyempre, ang 50 anyos to 60, bigyan mo, kasi hindi pa naman sila sa, ano eh, bigyan na yun ng, ano, 10,000. Wow. O, yung That's a 60 lot to of 70. money. Bigyan mo ng 20,000. Wow. Yung 20 to 80. Hmm. Oh, Bay, 50,000. Pataas na yan, 100. Kamalapit na po yung, yung araw. Sino po ba? Nag-aantay na sila eh. Sir, Tayo. sino ba mag-approve niyan at papirmahin nyo na agad at pipila na tayo? Ma'am, nasa atin ang backup. Nasa atin ang backup. Nasa atin ba? Nasa atin yung batas. Mhm. O mga senador, sir, ha? Hindi na tayo mahirapan dyan mag-away-away. Ilabas nyo na po at ibigay Alam mo sa ating ito, mga senador. malaking ano ito, kasalanan sa kanya. Kasi nakasulat dito, ang sino man na tututol tungkol dito ay direktang mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Dahil ito'y kalapastangang mabigat at kasalanan sa ating Diyos na lumikha. Siya ang mayari nito eh. Sige, tumutol kayo. Nandyan ang trade hanggang ngayon nga eh. Puro mahal ang bilihin. Tirahin na natin. Ngayon na maaring marinig na nila ito. Pista ng patay. Pati yung mga namatay na. Nasa millennial tayo ngayon eh. Anuin na natin. Tulong-tulong na tayo. Nandyan po ako. Mag-i-spearhead ako dyan. Lalo na yung mga katutubo na napabayaan. Alam niyo po, sa mga sinasabi po ninyo na mga makikinabang sa divine wealth na to, talagang natutuwa at umaasa. Salamat po. Kaya nga po, sa lalo madaling panahon, i-work out ninyo po ito at makipag-ano na sa mga mahal nating senador. Ayan, di ba, dapat to. Di magkumbida kayo dito, mamil ng ano, kung sino dyan na magaling. Gaya niya ang ating babait at buti na si Senator Robin Padilla. Nag-ano siya ng batas. Ito na po ang batas, Sir Robin. Ganun ba? Paano natin siya rito? Alam ang puso niya na talagang makatao. Alam niya ho yung tungkol dito sa divine wealth. Aywan ko. Ang nakakaalam niyan, ma'am, kasi may resolution. United Nations at saka ICJ. Magkakano ba ang sweldo nila? Anon mo nga kung bakit mahal ang bilihin ngayon? Bakit maraming puro pera ang pinag-aawayan? Asa pa ba tayo sa dolyar? Asa pa ba tayo sa mga na yun? Euro? Ayun gera sa Ukraine, sa na yan? Makakatulong pa ba sa atin yan? Mga sir, tayo na mismo ang mag-ano ng ating asset. Okay. So, maganda po at siguro because we are running out of time, sa susunod nating programa, sir, bigyan niyo po kami ng mas concrete na na mga ebidensya para tayo mismo tutugis kung sino man ang dapat tugisin. Ma'am, sana marinig na po nila. Kasi wag na po natin patatagalin ito. Di gawin niyo na ho. Natin. Opo, gawin natin. ibig sabihin, mas bigyan niyo po ng mas malawak na mga araw ang inyong pagtalakay dito sa divine wealth. Kasi minsan isang linggo lang tayo eh. Kaya po, gawin nyo minsan 2 beses man lang isang linggo dahil ang mga viewers po natin ay umaasa dito sa divine wealth at gusto nila continuous knowledge about this divine wealth. Di ba, sir? Ito na nga mamang bomba na dapat pag-usapan. Yan, opo. Kaya
manawagan Mama, kayo. ano din yung kung sino kasi ang kapasidad ng inyong broadcasting company, kaya niyang anuhin dyan ang senador. Ay, gagawin po natin yan. Very good, ma'am. Yan ang Gagawin gustong-gusto po ko. natin. Pero, syempre, with the right, mga evidences natin, just in case na... Yes, kasi unang-una, ma'am, po, prepara nyo, so panawagan nyo na. lalo mga senior citizen, ha? Kayo mga kabalin ko, mga kong mga senior. Ito po, tandaan nyo, 50 years old, kasi mayroon yung USCAG yun. Unified Senior Citizen. Anointed Guardian. Yan po. Kasi, wala na po na tayong masyadong aasahan. Ito na po, dito ang backup sa atin. Kung kakalampagin na itong United Nations, International Court of Justice. Nasa resolution po nila yan. Kaya ako po, taos pusong umaharap sa sambayan ng Pilipinas. Pilipino, lalo tayo lahat. Para maibsan na ito. Bayaan natin yung gera niya kung sino manalo dyan. Bakit? Nanalo nga kayo, mayroon naman umiiyak na namatay. Kaya alisin na natin yung sisihan. Sila'y magagaling, sila marurunong. Patutsada dito, patutsada ron. Wala pong mananalo dyan sa gera. Ito ang tulungan na natin yung sa Pilipinas na. Andi dito na po si Mamel, itong istasyon na ito. Tumawa na si Mamel. Bira tumawa yan. Pag narinig ni Mamel ang tungkol dito sa ikakabuti ng bansa natin, hindi lang po kayamanan. Ang puso po niya para sa atin lahat. Kaya nga itong Elizalde Broadcasting na ito, napakahalaga ito. Ito siguro ang may basbas ng Diyos, Mamel. Hari nawa po. So, yan po. Yan, narinig niyo po ang panawagan ng ating kaibigang Chairman Ray Buendia. So, kailan kayo muling babalik upang ipagpatuloy natin ang paliwanag? Kailangan, ma'am, na sa i-move nyo na yan, na mayroon na kayong makumbida rito na makakausap natin. Senador! Sabihin nyo sa akin kung sino yung gusto nyong imbitahin natin. Ma'am, kayo po nakakaalam yung mga viewer kung sino. Kasi mahilig dyan di yun ang natin dito, ang kumbidahin. Sige, umasa po kayo na yes, ma'am. Try our best to invite one of the, kahit man lang isa sa mga senador. Yes, ma'am. Pag-usapan itong divine wealth na to. Yan, yung resolution ng UN. Yan, para maging ito ay isang wag na puro gera. At hindi ang galing. Okay. Sige sir, maraming salamat po at doon po sa ating mga pumatnubay Miss Vilma Liuela, nagbigay ng big star sa ating tingnan niyo sir, binigyan kayo ng big star. Ay, ang galing naman. Salamat. Siguro yan ang tinatawag na na ng Diyos yan. And of course, Miss Teodora Villato is watching. Wow. Dami yung nanonood sa inyo Parang tumatayo ang balahibo ko. Baka, ma'am, ito na yung Vilma Liuela, self-employed pala si Miss Vilma Liuela from Nueva Vizcaya. Okay. Thank you so much. At don't 200 forget, stars to see your comment here. Kasi po, tayo ay nawawalan ng oras na, kaya nga pansamantala tayo po ay magpapaalam sa ating mga viewers, and don't forget na to follow us, share us, and of course subscribe us to our YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. Ating pong programang Talakayan Updates on the Divine Wealth. Siyempre, kasama po natin ang Mr. Chairman ng Divine Wealth, walang iba kundi si Mr. Ray Buendia. Sir. Maraming salamat, ma'am. At saka yung mga nandyan na ito po, uulitin ko. Hindi po to related sa former President Ferdinand Marcos Sr. Ito po, iba ito. Kaya, kung kayo man, tayo yung mayroon dyan, magkumbida ang Senado sa atin, doon tayo sa harapan ng Senado. Kita-kits. Ayun. Ayan malinaw matapang ang ating chairman na magpa-imbita daw tayo ng isang na kahit na sinong senador dyan para to discuss this matter. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.